Yes, good morning. Magandang umaga, Doris. Magandang umaga rin, Robert. Opo, nagtataka lang ako, partner, with your indulgence. Ako muna magtanong. Nagtataka po ako, Senator. Magbe-break na nga po kayo o naka-break na, partner. Bakit ngayon lang po merong rules ng Ethics Committee? Kumbaga, pasarado na po yung talon. Doris, siguro alam niyo po na wala hong gustong kumuha ng chairmanship ng Ethics Committee. Totoo. Wala hong may gusto nito. Hindi ko gusto ito. Bakit Pinakiusap daw? lang ho ito sa akin dahil Okay. napaka-controversial nito, napakahirap. Alam niyo naman, iimbestigahan mo yung iyong mga colleagues. Kaasamahan mo. Napaka-awkward, Oo. no? Walang may gusto nito. And I was designated only last November. And that time, nasa budget hearing tayo. Mhm. No? Hindi rin na-designate yung mga members. Dapat na kasi yan, basahin sa plenary bago sila mahirang o ma-elect as members. So, hindi ho sila elect not until January. Dahil budget season, tapos December, nag-break, nag-bycam. Mhm. So, January lang po. Okay. And then we had to adapt the rules. May amendments. Inantay po yung sa ng mga members. So, ngayon lang ho na kumpleto yung pong adoption of rules. This is the second or third meeting na ho. Alam na rin po nila yung mga dockets, yung mga cases. But we cannot act on anything not unless we have published the rules. Kaya Correct. kami nadali ko nga po yan na bago mag-break para we can go on, we can have a hearing kahit na break. Oo. Kaya nga po, naihabol natin na maipasa po yung, ma-adapt po yung rules kahapon. Ayun. So ano na yan? Epektibo Opo. na? Epektibo na po yan after publication, 5 days after. So probably we will have our another meeting very soon para po take up yung first case that was filed. Yung pinaka-very first in, first out ho tayo. Hindi ho dahil may gustong pinapaboran yung isang grupo. Oo nga. Ganyan po ginagawa sa akin. Pine-pressure ho ako. Oo. Correct. Na unahin daw ito, unahin si ganito. Hindi ho ganun. Kahit sa ang korte, kahit sa anong agency, first in, first out po tayo. Tama Just to naman be yun, fair. di ba? Yung Oo. unang Opo. i-final, yun yung una nating dapat ang tugunan, unang, aksyonan. Sen, dito po Opo. sa naipasa po ninyo, na-adapt po ninyo ng mga rules, meron ba dito na naging controversial or sabihin natin medyo naging contentious sa mga senador kaya hindi agad na napagkasunduan? Medyo. Oho. Medyo napatagal yung usapan kasi meron hong amendment o pinropose si Senator Lacson na halimbawa may isang senador na Opo. meron hong ongoing investigation sa ibang body, sa ibang korte, sa ibang ahensya, dapat ho dati kasi parang pending na no? Pero ngayon parang ang kanya amendment na kahit na merong hong ongoing investigation, the Committee on Ethics can continue to do so with its investigation. So hindi mo na dapat ito dalawang option. We can defer and wait for the result of the pending investigation of the other agencies or bodies. Pero ngayon, para ang proposal niya, it's up to the committee to decide kung itutuloy pa rin kahit na may pending investigation. Oh. Ayun. Anong napagkasunduan ninyo po doon sa part na yun, Senator? Na-adapt naman po, no? Although siyempre mayroong apprehension yung Opo. ibang senador, in particular si Senator Marcoleta, baka raw po it's not unconstitutional. Although sabi ko naman it will be the body who will decide. Ako naman Magde-decide, dito I will just facilitate, no? Hindi naman it will be the body to decide. Total meron naman kaming mahusay na abogado sa Oo. sa committees with Senator Pangilinan and Senator Marcoleta. So at least naman sabi ko nga mas gusto ko ay we will always respect and adhere to the decision of the committee members. Ayun, oo. Siyempre, membership naman na magde-decide dyan Correct. bilang si Senator JV na chairman. Buti Apo. nga, ang tapang ni Sen JV na tinanggap to. Siyempre, part na nga. kalaban mo dito, mga kasamahan mo eh. Oo. Di ba? Ang Doris, hirap. Doris, Robert, sa totoo lang, Opo. wala hong may gusto nito. Kaya Oo. I think this was the last committee Oh. na may taker kasi nga walang may gusto rito Ako, pinakiusapan lang ako ni Senate President Tito Soto at ng iba na tanggapin ko na dahil wala nga daw kumukuha talaga. Opo. Kaya, Pero
with talagang kahit ayoko man, tinanggap ko na dahil sa pakiusap ng ating leadership. Tama, tama. Pero ang hindi naman masaklap, kundi ang ang tawag, the curious case of the Ethics Committee, na yung Ethics Committee, yung chairman mismo, sinampahan ng reklamo, hindi po ba? Kumusta na po yun? Hindi, tsaka rito, Doris, Robert, marami ang, yung media, social media, pinipressure ako na isiwalat ko na, sabihin ko na kung sino yung mga senador na may mga kaso. Tama po, 9 complaints. Okay. Pero, just to be fair, we will, we will vet out, titignan muna natin kung ano po yung may grounds, kung ano yung merong naayon sa merong form and substance. Kasi kawawa naman yung mga, halimbawa, binanggit na namin kung sino makaso, alam mo naman, nasa politika kami, may mga frivolous cases dyan. Yung mga may politika, correct, mga mema. So, unfair naman kung babanggitin namin, pagpipiestan, pagpupulatanin na yung mga concerned, gayong wala naman palang grounds in the end. So, sabi ko, we will just reveal the names pag nagkaroon na ng preliminary investigation. Pag meron ng grounds and according to form and substance po yung finay na kaso. Opo. Tama naman yun. Kayo na rin po nga ang nagsabi, napakahirap na posisyon yung Ethics Committee. So ano po ang assurance ng publiko na hindi po magkakaroon ng whitewash dito o patakipan ang mga kasama ninyo? Kasi nga, siyempre partner, kaya paano yun, no? Papupunta ka doon sa Senado. Sige pa, parang sir. Actually, Doris, parang yan yung gustong, may mga nagtanong na reporter kahapon after I gave the updates, doon sa Senate media na parang baka ako daw akong pinagtatakpan, like in the case of Senator Bato, babagitin na natin na matagal na siyang hindi pumapasok, dapat daw no work no pay, bakit hindi pa raw itinitake up ng Ethics Committee? Una-una kay Senator Bato, nasa pang-anim, na nakadakit. So hindi pwedeng unahin ko po yun dahil meron nagpe-pressure, so pang-anim po siya. Pangalawa, it's not you cannot find it in the rules of the Senate or the Ethics Committee na meron tayo about no work, no pay kasi wala na ba naka-anticipate siguro nito na mangyayari, ng mga nag-form, ng mga nagbuo ng rules ng Senate Committee noon. So what we have to do, procedural po ito. Kung sabi ko nga, kung i-hear po natin yan ngayon, madidismiss yung kaso kasi nga wala siya sa rules ng Senate. So, procedural po ito na kailangan maamyendahan ang rules ng Senate, hindi po ng Ethics Committee. So, we have, na-refer na po natin yan, nakausap po rin si Senate President Soto, sabi niya, we will instruct the Committee on Rules, which is headed by the Majority Leader, to amend the rules para nga po maging, pwedeng magkaroon na ng basihan, kung sakasakali, yung no work, no pay na sinasabi. Pero procedural po yan. Hindi po dahil gusto natin pagtakpan. Kaya lang, we have to follow the rules and procedures. Ayun. Pero Sen JV, baka naman po umalma yung kabilang side sabihin, na-i-file na yan, wala pa yung mga rules na yan. Ngayong i-hear ninyo, biglang mag-a-adapt kayo ng bagong rules at i-implement nyo sa akin. Tama. Well, yun na nga ang hirap na dilema yung una, itong mga nag-file, mga nasa social media ngayon, ako yung pinupuntirya, pinagtatakpan. Kasi nga, dahil ayaw ko raw, dapat no work, no pay, sentence na to. Wala nga mo pa sa rules. Sabi ko, pag hinihit namin yan ngayon, tinake up na, madi-dismiss, which is illegal and procedural. Pero on the other hand, pag ginawa naman natin yan, sasabihin naman nung, halimbawa, yung company center na bakit nyo biglang magkakaroon na rules para sa akin. Para sa akin, correct. Napakahirap balansehin. Napakahirap po talaga. Kaya nga talagang ayoko na ito Kung pwede lang, mag-resign na ako dito. Wag, Sen JV. Kailangan ma-actionan yan. Kasi napakahirap balansehin talaga. Kung ano yung tama. But we will just have to get the consensus of the majority of members. Yung kanina po, we will hear everybody's opinion. So, gano'n naman ang demokrasya. So, tingnan natin yung mga mas merong otoridad tulad nila Senator Marcoleta, Senator Pangilinan. Legal procedures kasi ito, hindi naman ako abogado, pero kailangan natin sundin yung proseso. Alright. Pero Sen, sa ganyang klaseng pagpapalit o pag-aamyenda ng rules ng Senate, gaano katagal gagawin yan?
Kasi depende sa sa committee on rules, no. Kailangan ho yan magkaroon kami ng plenary session ulit. So sa Mayo na ang balik namin. Pero tama lang ho yun kasi 6 pa ho itong kaso namin eh. So Correct. may oras naman. So depende ho yan Pwede pa. sa magiging action po ng committee. Alright, okay. So partner, Apo. meron pa tayo dahil ikaw ay bising tao ito si Senator JB. At saka Kaya nga. parang Yes. Hindi, tsaka si Sen nakiki-contribute siyan sa pagtitipid. Alam ba, nagbabike yan papasok Ay, ng Senado? oo, alam ko yan. So, Oo. Kaya pasensya na, Doris, Robert, minsan di ako makasagot dahil kasalukuyang nasa kalsada ako. Oo, pero Nagbabike si Sen, oo. Ingat lang. Oo. Kaya yun ang ating pang isang katanungan kay Senator JV. Meron bang magagawa ang ating mga mambabatas dito sa kinakaharap natin na krisis? Yung mga pinapalabas po ng Malacanang na mga measures ay kanila yun, di ba? Di po ba, Senator? Ano kaya ang maitutulong ng mga senador, ng mga kongresista natin? Kasi ang mga tao naghahanap ng magigiya sa kanila para maging maayos itong pagharap natin dito sa krisis na ito. Well, ang hirap po talaga na itong sitwasyon natin, no? Kasi global ito, no? Opo. Parang pandemic to na bigla ho tayo lahat na gulat, no? Nang hindi ho tayo nakahanda. At lahat ho apektado kapag presyo ng petrolyo ay tumaas, no? Talagang lahat, as in lahat mararamdaman po ito. Siyempre, nagkaroon ng matinding debate. Ganun rin, balancing act din po, no? Ang request ho sabi ng Malacanang is to pass the measure ito pong para ma-mitigate o ma-soften yung impact, Opo. yung suspension ng excise taxes on fuel para ho mababa ang presyo ng petrolyo bahagya para hindi ho masyadong makatulong sa giging shock absorber, no? Or pag-mitigate ng shock sa Tama. ating pong mga consumers, sa ating Opo, mga kababayan. opo. Kaya lang, on the other hand, dilemma rin ho ito kasi we will be losing 16 billion every year yata or kung tumagal pa ito, ilang daang bilyon, no? So yung mga ibang programa, serbisyo, social services will be affected. So magkakaroon ho tayo ng deficit pag tumagal naman ang suspension ng excise taxes. So it's another balancing act, no? Siguro ang ginawa na ng Senado 3 months lang muna, no, para hindi ho masyadong mag-widen yung deficit at hindi ho masakripisyo ang maraming social programs at iba pang programa ng Opo, gobyerno. opo, Ang hirap tama. Ang Opo, sitwasyon mahirap. talagang para ding ethics to, kailangan mong balansin kung ano ang mas Totoo. mas magbebenepisyo ang lahat. Oo. Isa na lang, Sen, pahabol ko na lang, ano ang future natin doon sa tinatawag na Ejercito Bill? Alam mo ba yung partner? Ay, hindi ko alam yan. Ang Ejercito Bill, lahat ng law enforcement officers, Nakita mo ba naka-body worn camera. Nakita mo ba yung reaction? Ay, tsura mo. Ay, hindi ko alam yan. Si Sen, ang makakaalam yan, Sen. nakaano. Oo, kasi di ba minsan sasabihin may illegal na pinagagawa, Yan, tama, pumasok tama, ng tama. ganito. Ito, require lang. Sir, ano ang possibility na finally maging batas talaga ito at ma-implement? Yan. Importante ito, sir, eh. Well, hopefully, all law enforcement agencies will be required sa kanilang mga operations, no? Yung PNP, PDEA, NBI, at iba pa, to wear body cams, no? Yung body cameras, para mawala yung duda na meron hong rob out, merong abuse of human rights, mawala yung duda ng taong bayan sa ating law enforcement agency. Pero, so protection ng ating mga kababayan, human rights. Pangalawa, protection din ng law enforcers kasi at least meron ho silang ebidensya na nasa tama ho yung kanilang ginawa. Kasi nangyayari dyan, talagang kakasuhan ka rin both sides eh. Opo. So at least protection po ng ating mga authorities, mga law enforcers at protection din ng human rights nung magiging kung sakasakali man na mga suspects, no? Suspect. Tama. So both sides. Both sides. Opo. Okay. Okay. Dahil Jansen, wala na tayong oras.
sayang naman, gusto ko pa makipag-usap at makipagbisikleta dito kay Sen. Pero next time, Next time daw, sabi ni Sen, bibigyan ka niya ng time one-on-one, magbabike kayo habang ini-interview mo siya. Hindi na lang, dito na lang ako sa studio. Senator JV, maraming salamat Thank po you. sa inyong Salamat, oras. Robert. Salamat, Dory. Salamat, Robert. Salamat. Salamat Ingat po. po. Si Senator JV Ejercito. Siyempre, siya po ang chairman ng Senate Ethics Committee at marami pang iba. At marami pang iba. At Dahil dyan, Wala Bye! Bye! Bye-bye, Ingat! Doggy Happy Wawaw. Thursday! Meh!